Pakibati naman po yung katabi rin ng isang magandang gabi. Ayan. Sana hindi kayo natapat sa masungit na katabi, no? At tayong lahat ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo pinigyan ng pagkakataon, magkatipon-tipon dito at ipagdiwang ang pag-ibig ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabihin mo naman sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos. At alam nyo, bakit po tayo pinagpala, lalo na dito sa inyong parokya po ng Mary Mirror of Justice. Bagamat maulan, alam nyo po kanina, inagaan kong alis dahil kahit Sabado po ay dagsa pa rin ang tao, humahabol. Yung mga hindi nakapunta kahapon, Biyernes sa Quiapo, ay ngayon nagpupuntahan. No? At sa katunayan nga po, napansin ko ang Biyernes, Sabado, Linggo, parang walang halos wala ng pinag-iba dahil sa dami ng mga deboto. At kahapon, halimbawa, ay talagang walang patid. No? Alam nyo, tinatanong kanina ni Father Godwin, anong oras ang misa? Alas 4 ho, pag Biyernes. Pero alas 3 pa lang po, puno na ang simbahan ng madaling araw. At oras po yun. At hindi iniinda po ng mga tao. Umulan man o umaraw sa ibang parokya siguro. No? Kaming mga pare, ganun kami. Paglinggo, tas umulan. No? Nagte-text na kami, nako, konti na magsisimba kasi umuulan. Dahil ang mga tao, pag umambon lang, ay, wag na, atras na tayo, delikado, baka magkasakit. Ay, mahirap. No? Pero alam nyo, sa Quiapo po, hindi po problema yon dahil tirik man ng araw, malakas man ang ulan, walang tumitinag, walang papigil dahil nais nilang makita ang mahal na pong Nazareno at magpakita sa mahal na pong Nazareno. At hindi po sila paawat. No? Kahit mahirap pumunta sa Quiapo, alam niyo yan, pa-traffic, mahirap magsimba sa Quiapo, masikip, marumi, mahirap. Nung dumating pa si Tanggol, lalong naging delikado. No? Ang mga tao, kala tuloy ang Quiapo ay lugar ng mga kriminal. Lahat na lang ng krimen yata, nandoon na. Kaya galing akong Makati po, bago ko nalipat sa Quiapo, kaya yung mga pagdadalaw sa akin, ang tanong lagi, safe ba dyan, Father? Ligtas ba? Hindi ba delikado? No? No? Pero gayon pa man, hindi sila papigil. Dahil nais nilang makasama ang mahal na pong Nazareno. Pero alam niyo po dito, kayo po, dito sa Comembo, sa Mary Mirror of Justice, hindi niyo na kailangan pumunta sa Quiapo, hindi niyo na kailangan dumayo pa para dumalaw sa pong Nazareno. Kayo na ho ang pinuntahan niya at dinalaw dito sa inyong parokya dahil gusto niya kayong makita. Kaya tunay po tayong pinagpala. Kaya sabihin muli sa katabi mo, mapalad ka sa dalaw na ito. At ang naniniwala, kiniklaim na yung blessing. Alam niyo po, naniniwala ako kapag dumadalaw ang Nazareno, kung umuulan man yan ngayon, bumabaha man sa ibang lugar, bumabaha din ang kanyang biyaya. At ang naniniwala na sila'y bibiyaan ng pong Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ayan, Father Godwin, mukhang marami nangangailangan dito sa parokya. Mga matindi ang mga pangangailangan, no? Ayan, no? 2 linggo lang pong nakakaraan nung nandito po ako para makisalo sa pagdiriwang ni Father Godwin, no? Balak ko nga sana noon, daling ko na yung Nazareno noon, no? Kaso baka lalong dumagsa, no? Ang pagdiriwang noon, no? At tayo ay nagsasaya para sa ika-25 taon ni Father Godwin. No? 1 taon lang po ang pagitan namin. Magkasama po kami, magkaibigan kami sa seminaryo at lagi kaming nagkakatagpo, no? Noon sa kusina, no? Doon kami, no? Nagpapanagpo, no? Pero ako po'y natutuwa na makapunta uli, no? Nadalas, mula nung si Father Godwin ang napunta rito, nadalas ang punta ko dito sa Mary Mirror of Justice. At ako po'y natutuwa dahil mula nang itinatagang parokyan to, nakita ko po mula nung ito'y nagsimula. No?
mula nung ang inyong mga pinuno ay nagpetisyon noon kay Kadinasin na magtayo ng parokyang ito, at nung pinili ni Kadinasin nung pangalan para maging kakaiba, no, ang parokyang ito, kaya napakatangi ang pangalan ng inyong parokya. Ewan ko kung meron bang ibang parokya sa buong Pilipinas na Mary Mirror of Justice, no? So kaya pinakatangi-tangi po ang inyong parokya. Kaya ito'y mga biyaya na ipinagkakalob sa atin. At makasabihin ni Father Godwin, silver ba niya tungkol sa kanyang, no? Kung titingnan niyo naman si Father Godwin, no? Pag napapatingin kami sa kanya noon, napapaayos kami kasi pag napansin niyo si Father, napakaayos, di po ba? No? Talagang mula sa buhok hanggang sa itsura, talagang napakaayos. Kaya isang halatang halata, no? At alam ko naman lahat din tayo, no? Na kung may isang bagay tayo na hindi maiiwasan sa buhay natin, araw-araw, ito'y walang iba kundi ang salamin. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, no? Mukha namang nagsalamin yan, no? Kasi lahat naman tayo, no? Bata, matanda, babae, lalaki, hindi lilipas ang isang araw nang hindi ka tumitingin sa salamin. Di po ba? Pagising mo pa lang sa umaga, no? At ang iba nga sa inyo, nilalabas na yung cellphone. Dati, pag nagmamasid ako, akala ko cellphone ng cellphone. Yung pala, pag hawak ka cellphone, maya, inaayos yung mukha. Yung pala, ang bagong gamit din ng cellphone ay parang salamin. No? At nais kong simulan ng pagninilay sa bahaging ito na sa buhay natin, kung gaano siguro nga tayo kadalas tumingin sa salamin para ayusin ang buhay natin, inanyayahan tayong magkaroon din ng isang mas malalim na salamin sa buhay. Napakahalaga ng salamin. Kaya nga, tayo'y nahihiwagaan sa salamin. Salamin, salamin, salamin sa dingding. Pwede mo bang sabihin? No? Kailan kaya niya sasabihin? Kailan matatagpuan ang pag-ibig? No? At kahit nung bata tayo, di ba? Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Kaya nga't napakagandang tanong sa atin, ano bang salamin natin sa buhay? Noong isang linggo, naalala ninyo, tinanong ni Jesus ang mga alagad, sino ako ayon sa iba? Dahil aminin natin, minsan ang salamin natin ay ang ibang tao. Yan bang suot mo ngayon? Bakit yan ang sinuot mo? Siguro kanina nung nasa salamin ka, hirap na hirap ka pang piliin, anong isusuot ko? Kasi gusto ko pag nakita nila yung suot ko, naku, masabi nila, wow, ang ganda naman. Di ba minsan lagi natin isinasaalang-alang, ano ang sasabihin ng iba? Kaya minsan nagtatalo sa pamilya dahil pag pinagtalunan, anong lagi sabihin? Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin? Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Lagi nating isinasalang-alang para bang ang salamin natin sa buhay ay ang ibang tao. Kaya nga, minsan, nakakainggitan. Kaya minsan, pag nagluto ka, nagbigay ka, pag nagbigay kayo kay Father, sabi niya, Father, masarap po ba, Father? Kasi para sa atin, mahalaga ko ano sabihin. Tapos pag sinabing hindi, tasama naman loob mo. No? Bagay ba yung suot ko? Diba? Ganun tayo minsan Yun ang batayan natin para masabing maganda ba ang suot ko? Maayos ba yung napili ko? Tinatanong natin, ano bang sabi ng iba? Pero hanggang dun lang ba tayo? Sa iba lang tayo titingin. Kaya sabi sa ikalawang pagbasa, yan ang simula ng gulo, nakakainggitan, nakukumparahan. Yun ba ang ating timbangan at salamin sa buhay? Kaya nga maging yung mga alagad, nagkakatalo-talo daw sila. Bakit? Dahil pinagtatalunan nila kung sino ang pinakamagaling sa kanila. Ano kaya ang usapan ng mga alagad? Bago pumasok si Jesus sa eksena, sino ang mas magaling? Siguro ang unang nasa isip natin, ang kadalasang usapan, di ba, kung sino magaling.
Ako magaling. Siguro sabi ni Pedro, ako magaling sa inyo. Ako unang tinawag. Sabihin siguro ni Judas, hindi, ako mas magaling. Ako mas matalino sa inyo eh. Kaya nga ako treasurer eh. Sasabihin siguro naman ni Mateo, hindi, treasurer ka nga ako, tax collector, accountant ako. Siguro, ganun kaya? Siguro sabihin ni San Juan, hindi, ako pinakamagaling, ako pinakamaliksi sa inyo, ako pinakabata eh. Paano kaya ang usapan ng mga alagad? Pero isa lang ang malinaw, kanilang nais tuklasin sino ang pinakamagaling sa kanila. Pero kung Pilipino siguro yung mga alagad, apostol, ibang usapan. Kasi tayo mga Pilipino, baliktad eh. Di ba? Minsan meron tayong tinatawag na pa-humble effect. Di ba? Pag sinabi, siya hindi ako. Siya si sister ang mas magaling. Sino mas magaling magbasa? Ikaw, hindi po ako siya. Minsan ganun tayo. Mabaliktad naman tayo mga Pilipino. Eh. Pag sinabi mo, ikaw ang matalino, hindi, tsamba lang mo. Siya talaga yung matalino. Ano man ang usapan, mali pa rin. Sapagkat sa bandang huli, ang tinitignan pa rin natin ang bawat isa sa atin. Kaya nga, anong sabi sa Ebanghelyo? Takot silang magtanong kay Jesus. Siguro, ang gustong sabihin ng Panginoon, huwag kayong tumingin kung kani-kanino. Kasi pag tumingin kayo kung kani-kanino, talagang magkakainggitan, magkukumparahan. Sasama lang ang loob mo kasi meron naman talagang may mas maganda sa iyo eh. Aminin mo man o hindi. Meron may mas matalino sa iyo. Meron mas magaling sa iyo. Kaya hindi mauubusan ng kapanatagan ng iyong kalooban kung panitingin ka ng tingin sa iba. Kaya bumaling ka sa akin. Siguro yun ang gustong sabihin ng Panginoon. Sapagkat doon mo matatagpuan ang tunay na kadakilaan, ang tunay na kalakasan, ang tunay na pagpapala. Kaya nga't sabi ko kanina, mapalad po kayo kasi nagpakita at dumalaw na mismo ang ating mahal na pong Jesus Nazareno sa inyo. Bakit nga kaya ang dami-daming taong gusto siyang makita? Gustong magpakita sa Kanya. Bakit walang patid ang mga deboto na gustong matunghayan, mahaplos, mahawakan ang mahal na pong Jesus Nazareno? Sapagkat sa pagtingin natin sa Kanya, doon natin nakikita ang tunay na salamin. Ang tunay na dapat nating makita sa buhay. At sana po mga kapatid, tuwing nakikita natin ang pong Nazareno, nakikita natin na sa Diyos, sa Kanya, nandun ang kalakasan, pero nandun din ang kahinaan. Kaya nga siguro, ang lapit-lapit sa puso niya sa mga Pilipino, kasi nakikita natin, siya ang Diyos na makapangyarihan, pero siya rin yung Diyos na nahihirapan. Siya ang Diyos na niluwalhati, pero siya rin ang Diyos na nilalait. Siya yung Diyos na malakas, makapangyarihan, pero siya rin yung Diyos na nagdurusa. Para bagang nasa Kanya nakikita, ito yung hamon sa atin. Hindi mo makikita ang Diyos sa kapangyarihan kung hindi mo rin makikita ang Diyos sa kahinaan. Hindi mo makikita ang Diyos sa kasaganaan kung hindi mo rin makikita ang Diyos sa karukaan. Hindi mo makikita ang Diyos sa kaluwalhatian, sa kadakilaan, kung hindi mo rin makikita ang Diyos sa mga maliliit, sa mga mahihina at inaapi. Kaya nga napakaganda ng larawan ng pong Nazareno, sapagkat nakikita natin lahat yun sa Kanya. Nandyan ang kadakilaan, pero nandyan din ang kapakumbabaan. Nandyan ang kaginawahan, pero nandyan din ang kahirapan. Nandyan ang kalakasan, pero nandyan din ang kahinaan. Yun ang hamon sa atin. Kasi minsan, di ba, akala natin ang Diyos, nandun lang sa kapangyarihan. Nandun lang sa kalakasan. Nandun lang sa kataasan. Pero ipinapakita ng Nazareno sa atin, nandun siya pareho. Kaya nga't
para lalong maturuan yung mga alagad. Anong ginawa ni Jesus? Pinaupo niya, sabi niya, tignan niyo itong bata. Hanggat hindi niyo tanggapin ang batang ito, hindi rin kayo matatanggap sa aking kaharian. Hanggat hindi niyo makikita ang Diyos sa batang ito, hindi niyo makikita ang Diyos kahit saan sa buhay niyo. Ang mga bata nung panahon na yon, hindi katulad ngayon sa atin, ang bata ang bida. Di ba sa ating mga Pilipino at sa panahon natin ngayon, ang bata ang bida. Ang bata ang kinagigiliwan ng lahat. Ang bata ang tinitignan ng lahat. Pero nung panahon ni Jesus, ang bata walang kwenta, walang halaga, walang sinabi, walang kapangyarihan. Ang bata parang alila at alipin lang ang tingin. Kaya nga, yun ang ginawang halimbawa ng Panginoon. Dito nyo makita ang Diyos. Sapagat pag nakita nyo ang Diyos, sa bata, sa mga maliliit, sa mga mahihina, makikita nyong madali ang Diyos saan man sa buhay. Kaya mga kapatid, sa misang ito po yung ipagdasal natin. Sana kung gaano kakadalas humarap sa salamin para ayusin ang itsura mo, dalasan mo din tumingin sa Panginoon para lalong umayos at gumanda ang buhay mo. Baka kaya magulo ang buhay mo ngayon. Bihira ka tumingin sa salamin na tunay ng buhay at yun ay ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Baka kaya siguro magulo, marami kang nakakaaway, maraming umaaway sa'yo. Hindi mo matagpuan yung kapanatagan sa buhay, bumaling ka sa Kanya. Nandito po yung mga Hijos del Nazareno natin. Palakpakan naman natin yung mga Hijos del Nazareno. No? At alam ko may prosesyon mamaya, pero sa mga ibang pagkakataon, wag nyo masyadong titipirin yung oras nila. Hayaan nyo magtagal na ang paanyaya ko sa inyo, paghaplos nyo sa paan ng Nazareno o paghaplos nyo sa krus, pagdasal nyo na makita nyo ang Diyos. Sa mga ganong pagkakataon, hindi dahil hindi ka pinagaling, wala na ang Diyos. Nandun din sa karamdaman mo ang Diyos. Tingnan mo lang ang Nazareno na punong-puno rin ng karamdaman at paghihirap. Hindi lang sa panahon na ikay nakaangat, pag nadapa ka, pakiramdam mo, wala na ang Diyos. Tingnan nyo ang Nazareno. Sabi nga po nila, ang Nazareno mukhang nadapa, pero pabangon na po siya. Umaahon na siya. Pero gusto niyang sabihin sa atin, madapa ka man o bumabangon, nandoon ako. Kasama mo ako. Mabigat ang krus, parang idinidiin na siyang pababa, pero umaangat pa rin siya. Para bagang sinasabi niya, sa kabigatan man o sa pag-angat, nandun pa rin ako, kasama ka. Kaya nga ang pong Nazareno nakatingala, sapagkat sinasabi niya, nakatingin ako sa Ama, yun ang aking salamin, yun ang aking laging tinitingnan. Kaya yun ang pinaguhugutan ko ng lakas. Kaya walang bigat, walang sakit, walang paglilibak, walang kahirapan ang makapagpapabagsak sa akin, sapagkat alam ko, mahal ako ng Ama. At ganun din ang sinasabi sa atin ngayon ng Diyos. Mahal niya tayo, kaya't saan man ang pagkakataon, kaginawahan man o karukaan, kalusugan man o karamdaman, kaluwalhatian man o pagkatalo, nandyan siya kasama natin. Nawa ang patuloy nating pagmamahal sa Kanya ang makatulong sa atin makita ang tunay na kagandahan, tunay na pagpapala, tunay na biyaya ng buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat.